Isang taong epektibo ang State of National Energy Emergency na idineklara kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos para tutukan ang epekto sa Pilipinas ng gulo sa Middle East. Nagkasingilan naman ang Senado at ang Energy Department kaugnay sa hanggang 10 billion pesos na pondo ng Philippine National Oil Company na pwedeng ipambili ng dagdag na langis. May unang balita si Marisol Abduraman. Sa gitna ng epekto sa bansa ng gulo sa gitnang silangan, nagdeklara ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, itatatag ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Layo nito masiguro na sapat ang supply ng enerhiya sa bansa, hindi matitigil ang delivery ng pangunahing serbisyo, patuloy na paggulong ng ekonomiya at pag-alalay sa mga mamamayan, partikular sa vulnerable sectors. Isang taong epektibo ang kautusan. Bago pa man ilabas ang executive order ni Pangulong Marcos, krisis na ang tawag ng mga senador sa epekto sa bansa ng gulo. Dapat aminin na ng Malacanang gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon. At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno? We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis until we define it as a crisis. We will not act in record time to save our people. Sa pagdinig ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT, nagkasingilan kaugnay ng hanggang 10 billion pesos na pondo ng Philippine National Oil Company pambili ng dagdag na langis. Pero hindi pa raw ito magamit dahil kailangan ng basbas ng Kongreso. We want to activate yung funds ng GOCC natin to be able to address yung inventory natin in country, to keep it at a healthy level. Ayon mismo sa Department of Energy, sumulat sila sa Kongreso na naka-break ngayon. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Wala noon sa pagdinig si Energy Secretary Sharon Garin na nagpasabing hindi makadadalo. Pero dumating din siya kinhapunan matapos hanapin ni Senador Ligarda. Tinanong siya tungkol sa pahayag ng Pangulo na posibleng matigil ang paglipad ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Cebu Pacific and PAL. They have a combination of suppliers, Petron, and also they import it on their own. Their inventory is around 38 days. 38 days, and they have confirmed. We asked them if they want us to help them procure additional fuel for the next month, meaning on May. They have already secured confirmation of their next order. I think it was South Korea. Sabi ni Garin, ang ginagawa nila ay pina-follow up ang orders sa pamamagitan ng government-to-government na ugnayan. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.